Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin galing ni Marcoleta. Palasyo at Kamara, durog na durog. Yan mga karibyo natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, isang retired general ang pumalag. Ito pong balita mga kababayan, ito. Bicol Saro Ridon is investigating flooding in Metro Manila instead of floods in Bicol. Oo nga naman mga kababayan, ito pala. Ito palang taong ito palang representative na ito mga kababayan, ang panay ang puna at panay ang medyo, di ba? Parang may sinisisi siya. Okay? Parang gusto niyang sisihin yung nakarang administrasyon diyan po sa Manila Bay. Hindi naman pala ito taga Manila. Ito po siya ay taga Bicol, mga kababayan. Bakit hindi mo asikasuhin yung Bicol, baha ng Bicol? Wala bang baha sa Bicol? At yung sa Manila Bay ang tinitira mo, di ba? Or naiinggit ka lang dahil ang Manila ay mayroong ganito, di ba? Sabi po dito, retired General pinuna ang investigasyon ng Bicol Saro sa Dolomite Beach project sa Maynila. Pinuna ni retired General Orlando E. De Leon si Bicol Saro Representative Terry Ridona kung bakit pagbaha sa Maynila ang iniimbestigahan imbis na ang pagbaha sa Bicol. Matatandaan gusto ni Ridona na imbestigahan sa Kongreso ang Dolomite Beach project dahil nagdudulot umano ito ng baha sa Maynila. Paano mo nasasabi yan? Diba? Hindi ka naman taga Maynila. Di ba? Paano mo nasasabing iyan ang dapat si Mayor Isko ang problema diyan, di ba? Dapat si Mayor Isko po mga kababayan ang dapat na, di ba? Nagrereklamo kung mayroon man tong totoo mang niyang sinasabi mo. Dapat si Isko Moreno, Mayor Isko Moreno, ang nagrereklamo diyan, hindi ikaw, hindi ka naman para taga riyan, okay? Ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa mga kababayan, regarding pa rin dito sa Manila Bay Rehab na ito. Sabi po dito, sabi po ni Mama Joey De Bebre, no? Duterte admin complies with Supreme Court order on Manila Bay Rehab. Yung BBM administration naman blames such compliance as an excuse for flood for Manila flood mga kababayan. Talaga ba? Sinong paniniwalaan sa inyong dalawa? Di ba? Kung yung 5,500 flood control projects hindi namin makita, no? Sa bagay, dito naman kayo magaling sa paninisi sa nakaraang administrasyon. Lahat na isisi nyo na, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Castro. Hindi ko alam kung sino ba ang gustong gawing bobo dito ni Castro. Tayo ba na mga ordinaryong Pilipino o siya talaga ang bobo? Isipin nyo ito, sabi po niya dito ang papatawa ng buwis ay hindi savings kung di ang interest na kinikita ng ating savings. Hindi po mababawasan dahil sa buwis. Natural. Ba? Ginagawa mo ba kaming obob? Kung babawasan nyo, for example, yung savings na yon, yung babawasan ng 20%, hindi na lang kami mag-savings, ano kayo, hello? Diba? Yung kita naman talaga, yung interest ng pera mo, yung babawasan, diba? Ng 20%. Yung interest na yun, kaninong pera na yun? Diba sa'yo? Sa'yo na yun binawasan nila. Ikaw pa rin ang binawasan nila.
ang gusto kasing palabasin dito ni Castro, no? Yung bangko yung tinaksan ng 20%. Pero yung perang yun na ang kinita ng pera mo through the years, mga karibyo natin. Babawasan nila yung interest sana ng pera mo. Kaya Castro, wag mo kaming gawing obob. Ano ba gusto mong i-imply dito? Anong gusto mong iparating sa amin dito? Parang nonsense, di ba? Yung sinasabi dito ni Castro. Parang hindi makabuluhan. Wala. Irrelevant, kung baga. Di ba yung sinasabi niya dito? Ay, nako, kayo na nga lang ang umintindi dito. Hindi ko kasi minsan maintindihan ng babaeng ito, mga kababayan. Tayo, ordinaryong Pilipino lang po tayo, pero minsan naiintindihan pa ng ordinaryong Pilipino kaysa po sa mga alanganing attorney, di ba, mga kababayan? Okay? Ano po ang inyong investigasyon? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karabin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, parehas talaga to sila. Oh. Pag nagsalita yung isa, ito rin. Oh. Sabi po dito, ni Princess Abante, spokesperson po ng House of Representatives. House answers Supreme Court's order on impeachment through Solgen. Uminit po ang tainga ng ating mga kababayan. Ano po ang sabi nila? Teka lang, may ano ako dito eh. Sabi po dito, ito po yung, basahin ko po sa inyo yung comment ng isa nating kababayan. Sabi niya po, hindi ko nalang pangalanan, no? Sabi niya po dito, hindi po ako abogado. Pero bilang isang mamamayan na sumusubaybay sa mga kaganapan sa gobyerno, may malaking tanong ako sa naging hakbang ng Office of the Solicitor General, Solgen, na nagsumite ng sagot sa Korte Suprema para sa House of Representatives. Kaugnay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Okay? Sabi niya po dito, mahaba-haba ito. Ang Solgen ay abogado ng executive branch at na ang vice presidente ay bahagi ng executive. Tama, oo. Diba? Kaya hindi ba't may conflict of interest dito? Paano mo maaasahan ang Solgen na magsalita para sa House na siyang nag-endorso ng impeachment kung sa ibang pagkakataon ay pwede rin siya ang magtanggol sa BP sa ibang pang kaso. Oo nga no? Bukod pa rito, dapat nating alalahanin na may tinatawag tayong separation of powers. Ibig sabihin, sa bawat sangay ng gobyerno, executive, legislative at judiciary ay may kanya-kanyang tungkulin. Dapat may sariling boses at aksyon ang Kongreso sa ganitong issue. Mas nararapat na ang House Legal Office mismo ang sumagot sa Supreme Court, hindi ang abogado ng executive. Ganun pala yun, mga kababayan. Mahalaga ang checks and balances sa isang demokratikong bansa. Kung pinapayagan natin na ang abogado ng executive ang magsalita para sa legislative, lalo na ang isang impeachment case na may kinalaman sa isang opisyal ng executive branch, para bang pinapayagan na rin natin ang posibleng interbensyon ng executive sa sarili nitong kaso? Bilang ordinaryong Pilipino, mamamayan, gusto natin ang patas, malinaw at transparent na proseso. At para mangyari yan, dapat irespeto natin ang kahalagahan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Yun. So, he's trying to point out dito, mga karibyo natin, no, yung separation ng legislative, executive, and judiciary. And ang Solgen pala, mga kaubayan, ay attorney ng executive, hindi ng legislative. So, bakit humingi ng tulong ang House of Representatives sa Solgen? Pero, pwede naman daw yan, mga kaubayan, no? Pwede naman daw yan, pero sa pag-uutos ng Pangulo. Yun. Ibig sabihin ba nito, may kinalaman ang Pangulo sa mga nangyayaring ito? Pinayagan niya na
maging attorney ang Solicitor General ng House of Representatives. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Pinagtutulungan talaga nila si Vice President Sara Duterte. Pero, ito kung alam po ito ng Supreme Court, papayagan kaya na makialam ang Solgen? Di ba? Kung yan po ang sinasabi ng ating mga kababayan, bakit sa bagay pinasa pa lang naman, no? Hindi pa nakarating na ba sa nagpasa ngayon ngayong araw nagpasa ang ng House of Representatives. So meaning sige, abangan na lang po natin kung ano pong maging resulta pagdating po sa Supreme Court. Pero yun po ang gusto nilang iparating sa atin, no? That there is a separation of power, executive, legislative, and judiciary. Ang sa executive, ang sa House of Representatives, sa legislative, sa Senate and Kamara, sa kanila, no? Ang sa judiciary naman sa kanila rin. Pero bakit dito nagsagol-sagol na, tawag diyan? Halo-halo na to. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan, comment nyo na lang at eto pa. Dito ko lang napagtanto, mga karibin natin, na si Executive Lucas Bersamin ang may control. Ito, no more legislative advisor. Marcos places PLLO under ES Bersamin control. Si Bersamin na po ang may control, mga kababayan. Hindi na president. Wala naman nakalagay dito. Pero kung iisipin mo, parang si Executive Lucas Bersamin talaga ang nagko-control sa ating bansa. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the reorganization of Presidential Legislative Liaison Office or PLLO as part of government's right-sizing policy. So, pagdating po sa pulisiya, si Bersamin na po, mga kababayan, ang may control. Ayon po yan sa balita ng Politiko. Okay, ano pong inyong masasabi dyan? Congratulations, Bersamin, ikaw ng presidente. Ikaw ng may control. Eto pa. Basadahan muna natin itong balitang ito, mga karibin natin. No? Kasi, di ba, yung mga nakukuha po doon sa Taal Lake ay parang sinasabi ng iba ay parang buto ng mga hayop, no? Ito, para masigurado nilang buto ng mga tawang mahukay. Ito pang balita mula po sa TV Patrol. Sementeryo na pinaglibingan umano ng bangkay na konektado sa mga nawawalang sabungero. Ginalugad. Naku po, sementeryo na. Sinimulan na rin ng mga otoridad na hanapin ang isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Ang ilang labi ng mga umanoy na wawalang sabungero matapos ituro ng whistleblower na si Jolie Patinungan ang naturang lugar. O yan nga po sinasabi ko kanina, no? Dahil nga po medyo alanganin po sila sa Taal Lake kasi maraming mga buto ng mga hayop ang nakukuha nila. Ito, sinigurado na nila, mga kababayan, na buto ng tao ang talagang makukuha nila. Dahil sa sementeryo na po sila maghuhukay or naghukay. Nako po, mga karibin natin. Galingan nyo. Ang masasabi ko lang dito, galingan nyo, papalapit na yung SONA. Baka hindi ito masali sa report. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang balitang ito, ang videong ito. Hindi ito balita. This is only a post by our mga kababayan. Ano? Ito, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng opinion to. Ang balita ang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos mag-isang lumaban para sa tama at pagtanggol sa Vice President na si Sara Duterte at dating Pangulong Duterte, ang dating pilit ginigipit, hinarang, pilit pinatahimik at tinanggalan ng mga posisyon sa Kongreso ng mga buhayang kongresista na pinamumunuan ng Speaker of the House ay hindi pa rin nagpapatinag at nananatiling matatag at lumalaban para sa may prinsipyo para sa tama. Ito ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Senatorial-elect Rodante Marcoleta, opisyal nang ipinasa sa Senado
ang 10 priority bill na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ang gusto at binoto ng maraming Pilipino at karapat-dapat na malagay sa posisyon bilang bagong Senate President ng Senado na si Senatorial-elect Rodante Marcoleta. Opisyal lang pumunta sa Senado para ilatag na ang 10 priority bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ayon pa mismo sa kumpirmadong balita na inilabas ng official Facebook account na Senator Rodante Marcoleta. And I quote, "Ito na ang simula ng gampanin ni Senator Rodante Marcoleta sa ating mahal na mga kababayan. Pagsusulong ng kanyang mga pangunahing panukalang batas. Top 10 priority bills of Senator Dante Marcoleta. Ito na ang simula ng gampanin ni Senator Rodante Marcoleta sa ating mahal na mga kababayan. Pagsusulong ng kanyang mga pangunahing panukalang batas. Una, mura at abot kayang kuryenteng pagtanggal ng VAT sa kuryente. Pangalawa, bantay presyo ng LPG, paglikha ng isang automatic pricing mechanism para mabantayan at masiguro na akma at tama ang presyo ng LPG. Pangatlo, libreng kuryente, pagpapalawak ng lifetime rate subsidy program sa pamamagitan ng paglibre sa bayarin ng kuryente ng sambayanang kumukonsumo ng hindi higit sa 135 kWh kada buwan. Pang-apat, kuryente galing basura. Naglalayong isulong ang paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula basura bilang solusyon sa problema ng basura at kakulangan ng kuryente. Pang-lima, bida ang barangay. Paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sa ilalim ng DILG, isang ahensya na mangunguna sa kapakanan at kaunlaran ng mga barangay. Anim, hardin sa paaralan, pagsulong ng instructional garden sa lahat ng paaralan sa basic education bilang pagpapalakas ng agrikultura. Pang-pito, scholar para sa agrikultura, paglikha ng scholarship program sa mga kurso agrikultura para sa lahat at higit lalo sa anak ng mga magsasaka at mangingisda. 8. Libreng abono at pestisidyo, pagbibigay ng subsidiyo sa pagbili ng abono at pestisidyo ng mga magsasaka. 9. Retirement plan para sa mga bagong bayani, pagbuo ng Overseas Filipino Workers Retirement System, isang pensyong tutugon sa paghahanda sa buhay retirado ng isang OFW. 10. Ligtas mula sa pagpapalaya, pagbigay ng exemption sa mga mahihirap at walang kakayahang magbayad ng subsidies band. So yan mga kabayan, ang mga gustong maging panukalang batas ni Senator Rodante Marcoleta. Yan po ay kapakipakinabang no, sa ating mga lahat. No? Tayo po ay makikinabang. Kaya suportahan po natin ang mga panukalang batas ni Senator Rodante Marcoleta. Alright, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.